yung so yun, mag-share lang ako ng bagay-bagay na nangyari sa akin this past years na hindi nyo ako nararamdaman sa Facebook, lalo dito sa account ko na to. Bali, naging busy sa iba't ibang mga gawain sa trabaho, sa iba't ibang mga pinagkakaabalahan. So yun, and ang pinaka latest na update sa akin I'm a member ng Media Betis. Tingin ko I'm pre-diabetic kasi one time na nag-aano kami, nagka-anuhan lang, napagtripan lang, yun, nag-check sila ng blood sugar, then ako rin naki-check na rin ako dahil why not, and yun, out of nowhere ang blood sugar ko is 400. Kaya yun, gulat sila, na-shock sila, na-shock sila dahil 400 yung result ng aking blood sugar. Sabi nila, hindi ba daw ako nahihilo, hindi ba raw ako, kumaga wala ba akong nararamdamang kakaiba. Ang sabi ko, normal naman yung pakiramdam ko, medyo nahihilo ko kasi kulang pa sa tulog, pero yun nga, kinonsulta nila sa kakilala naming doktor kakilala namin doktor. So sabi nga, dapat daw nag-i-insulin na, dinadala ako sa emergency pagka ganun ng blood sugar ko. So sabi nila, i-check ko daw, i-monitor ko daw yung blood sugar ko, fasting ako for 10 hours para makuha ko yung talagang fasting blood sugar. So yun, ginawa ko yun, and ang naging result is 300 plus. Basta ilalabas ko na lang yung mga naging result. So yan yung mga naging result ng aking blood test for almost 1 week. Pinahiram nila ako ng test kit para ma-check ko yung glucose ko. So after nun, parang in denial pa rin ako. Binigyan ako ng gamot galing Philippines, binigyan ako metformin for 2 weeks na iinumin ko yon. And suggest sa akin, magpa-check up nga raw ako rito para mas ma-assure ko kung ano nga ba yung situation, kung talagang diabetic na ba talaga ako or pre-diabetic. So to cut the story short, pa-check up ako, and nung chinek yung dugo ko, ang nakuha nilang blood sugar, ang kumaga yung ko is 360. Ipopost ko na lang din yung result ng aking test. So yun, awa naman Diyos, wala naman daw ibang komplikasyon, wala naman daw ibang naging problema, okay pa rin naman daw yung kidney ko. So yun, after noon na diagnose ako na talagang yun, binigyan ako ng maintenance, nag-change ako ng diet. So ang ginawa ko na lang is, ang rice ko is every afternoon, kasi hindi pwedeng hindi ako mag-rice dahil mabigat ang trabaho ko dito sa South Korea, medyo buhatan, medyo paguran. Kaya yung morning ko, less like oats, ganyan ang kinakain ko, or fruits. Tapos pagka gabi, more on naglalagay na ako ng vegetables para healthy living. Ipapakita ko yung mga kinain ko, then siguro mailagay ko na rin yung mga progress nung aking mga blood sugar, kahit yung mga ilan lang. Then awa ng Diyos, bumaba naman yung aking from 400, 300 plus. Ngayon, galing ako ng ospital, ang na-check nila, do kumain ako kanina, is 122. Kaya sabi ng doktor, continuous ko lang daw muna yung gamot ko, and yun, siguro
update ko kayo ulit kung ano-ano na yung mga ano. Gusto ko pa mag-test ng iba't ibang pagkain, kung ano yung bawal sa akin, kung ano yung mag-spike ng blood sugar ko, kung yung dati kong diet pwede ko pang gawin. So alam nyo naman kung paano ako kumain, nakita nyo naman sa mga mukbang videos ko. Pero tingin ko hindi dahil dun sa mga kinain ko na yon, tingin ko sa ibang bagay like sa mga drinks and also rice, isa sa pinakamalakas. Dahil nagtry ako na, kasi isang beses bumagsak yung blood sugar ko, kaya nagtry ako mag rice from nagaano ko ng 98, bumababa na ng 98, 100 plus. After ko kumain ng rice is nag-spike siya ng 170, 180. Kaya talagang ang lakas ng rice. Pero ngayon every afternoon yun lang ang rice ko. Sa gabi more on fiber, protein, ganun ang kinakain ko. Siyempre hindi natin pwedeng kalimutan yung carbohydrates talaga, dahil hindi lang naman talaga sugar ang nagpapataas ng ano. Nagiging insulin resistant kasi ang mga diabetic Kaya napagkakamalian nila na, ewan ko, kung mali ako, pakicorrect na lang ako ng mga ano dyan. Kasi based sa mga napapanood ko, kailangan maging mag-flow ng maayos yung dugo, yung sugar, kasi ginagamit natin as fuel yon sa katawan natin. So hindi talaga necessary na i-cut natin yung carbs, i-cut natin yung sugar. Siguro ilagay lang natin sa tama, ilagay lang natin dun sa proper portion kung ano ba talaga yung dapat mong kainin. Kasi alam ko naging abusado rin ako, and nasa lahi na rin namin dahil ang daddy ko is diabetic, and yun din ang reason kaya pinagpahinga na siya, dahil dun sa diabetes. Kaya ito ngayon, I'm monitoring my blood sugar, I'm monitoring kung ano ba ang mangyayari sa akin na mas maging okay. Yun lang muna, at update na lang. Magta-try akong mag-test ng mga pagkain kung ano ba yung pwede tsaka hindi mga pwede sa akin. Yun lang, sige, bye bye, nyong.